umpisahan na po natin ito mga Boss J. Pamuser. At pagkatapos kasi nito, gusto ko kahit papaano mag-wine-wine ng konti eh. Oh. Game ho, mga kababayan ha. Umpisahan natin doon sa ipinanglalaban at nag-iisang sinasabi ng mga DDS na patuloy pa din po na inilalaban yung tungkol po doon sa photocopy. Ano? Nag-iisa nilang pambala at nag-iisa nilang pinapaulit-ulit mga kababayan. Game, pakinggan nyo po mga boss. Ang photocopies ay tinuturing na original sa batas. Ay, Sa impeachment trial, binanggit dali oh. Ang photocopy ay itinuturing na original sa batas mga bossing. Naku po, sandali lang. May tatawagan lang ako. Nasabihan pa ako suplado nito. Naka-vlog naman kasi ako. Naka-vlog ako. Tapos, biglang magme-message. Oh, sandali lang mga bossing. Alisin lang natin si attorney. Ano? Kaya hindi ako nagre-reply. O, tingnan mo. Ayan. Oh, naku. Ayan. Secretary Michael Permin. Ayan, on the spot ka sa vlog. Oh. Kamang yaka. Maraming salamat. Hindi, maraming salamat sa pagbati mo, kapatid. Ano? Happy birthday. Happy birthday. Di ba? Ayan po. Ka-administrasyon natin yan, mga boss. Oh. Di ba? Oy, salamat ha. Naalala mo. Happy birthday. Eh, bullshit ka. Sasabihan mo ako ng suplado, naka-vlog eh. Salamat kapatid. Okay. Okay, bye-bye. Ayun po. Okay, mga kababayan. Si Secretary Michael Permino, mga bossing. Nagulat siya, naka-live eh. Game po. Balikan natin si Attorney Carlo Ibanez, mga bossing. At ipapaliwanag po yung tungkol doon sa photocopy. Game. ang photocopies ay tinuturing na original sa batas. Sa impeachment trial, binanggit ni Attorney Ligutan na ang photocopies are considered originals. Ang dami nag-react. Ang dami nag-react. Oo, totoo ho yun. At meron pa iba mga nagsasabi sa kanila, ipadispar kaya natin si Attorney Ligutan. Ano? Kasi meron sinasabi na tungkol doon sa photocopy pwedeng gamitin. Kaso pwede naman daw pala talaga. At base po yan mga boss chief Pamuser sa Supreme Court. O paano yan mga DDS? Sa mga naggagaling-galingan at sa mga nagbibingi-bingihan at nagtatanga-tangahan. Paano yan? Galing mismo sa Supreme Court. At hindi manggagaling lang sa akin yung sinasabi kong galing sa Supreme Court. Ipapaliwanag ni Attorney Carlo Ibanez para po doon sa sino ba yang si Attorney Ibanez? Hanapin nyo po sa Facebook mga bossing yung kanyang page. Nako, marami kayong matututunan tungkol po sa legalidad mga kababayan, no? Marami kayong mapapakinggan na naaayon sa araw-araw na itinatapik pang political po. Diyan po sa channel ni Attorney Carlo Ibanez, mga boss. Pero, alam nyo ba na tama si Attorney Ligutan? Naku po. Sabi ni Ma'am BG Badjola, di iyakan na. Malamang yan. Tama daw si Attorney Ligutan. Napansin ko sa mga DDS mga boss. No? Pansin ko doon sa mga DDS, kapag wala na silang argumento at wala na silang masabi at wala na silang ipambabala, dadali na po yan doon sa laway na napunta dito sa gilid ng bibig, no? Ni Congresswoman Beatrix Luistro. Dadali yan doon sa sipon naman daw na tumutulo. Doon sa ilong ni Attorney Ligutan o kung sino man yung Messi po. Diyan yan po mga kababayan. No? Pero yung patungkol po doon sa mismong argumento at pinag-uusapan doon sa impeachment, wala po silang masabi. Tunga nga po yung mga DDS, mga bossing. Paiyakin nyo, Attorney Carlo Ibanez, yung mga DDS dyan. Sa mata ng batas, ang photocopies ay admissible in evidence, the same as originals. Uy! Supreme Court mismo Yung mga DDS, namimiloso po. Pinotocopy nila. Yung pera daw po, mga kababayan. Tapos gagamitin daw nila pambili. Mukhang madadali pa sila doon, makasuhan pa sila ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga nila.
sa mga ginagawa nila eh. ang nagsabi niyan sa kaso ng People versus Lastimosa na dinesisyonan noong February 3, 2025. According sa SC, a photocopy being a duplicate is admissible to the same extent as the original, absent any question of genuine question of authenticity or a showing that it is unjust or inequitable to admit a duplicate in lieu of the original. At saka lalo po sa panahon ngayon, mga kababayan, no? Meron nga, hindi na gumagamit talaga ng papel. No, lalo ngayon yung inilalaban nila Robin Padilla na naghahagilap ng kung ano-ano ho, mga boss chief sir, sa panahon ng digital ngayon. Nasaan yung original niyan? Original? Naka-live yung vice presidente? Original pinaghahanap mo? The moment na inilabas yan sa publiko, makukuha na ng kahit sino yan. No? Yan na yung mismong original niyan. Kaya yung mga nagsasabi na mali daw si Attorney Ligutan, mukhang hindi nabasa na ang jurisprudence. Bago kasi mag-react, alamin muna ang batas. Alam nyo mga DDS ha, ano ipinaglalaban nyo dito? Na hindi totoo, hindi si Vice Presidente at AI lang yung ginawang yung ginawang video at kulang-kulang o photocopy lang yung mga investigasyon na isinasubmit. Nagbobobobohan ba kayo? Tayong karamihan sa atin napanood lahat nung sinabi ng Vice Presidente. Ako naka-live ako nung mga araw na iyon. Tapos ang sabi sa akin nung viewers ko, Mark, naka-live si Sara Duterte. In-off ko yung pagla-live ko. Dumiretso ako at kitang-kita ko, rinig na rinig ko na kapag may nangyari sa akin, may inutusan ako. Patayin si Martin Romualdez, Lisa Araneta Marcos at si Bongbong Marcos. Hindi man po ayon doon sa pagkakasunod-sunod ng binanggit ko, pero parehas lang din po ang ibig sabihin, mga kababayan. Mahirap yung sitwasyon ninyo. Kaya po, puro teknikalidad na lang ang ginagawa nila, mga bossing. Puro teknikalidad na lang ang ifinipin nila sa mamamayang Pilipino. Bakit hindi nyo sagutin mismo yung mga sinabi ni Vice Presidente, di ba? Yun, mapapaniwalaan kayo ng pamamayang Pilipino. Pero yung sa sideline kayo, puro teknikalidad, wala. Marunong umunawa, marunong bumasa ang mga Pilipino. Di ba, Joker Tena at Jolly Requesto? Shout out po sa inyo, madam. Ngayon, alisin natin si Attorney Carlo Ibanez. Dumako tayo sa susunod nating pag-uusapan. Nako, eto ho mga bossing, no? Kilala niyo po ba si Konsehal Piña, mga kababayan? So, dahil Natatandaan niyo po ba si Konsehal Piña, mga boss chief mo siya? No? Hindi. Yun yung mas madali kong matanda kasi hindi ko naman alam ang apelyido o pangalan nito. Hindi ko na makilala talaga ito.